Good morning good morning naman ni mga kababayan nga hapon na madero. Magandang hapon mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Talamban, Cebu City. Magko-comment po tayo mga kababayan, parang ang administrasyon parang nilagyan ng sili yung puwit nila. Oh, kasi nagpalabas naman si Inday Sara, nagjoke-joke si Inday Sara, siya ay appointed super survivor. Ngayon nakakarinig ang administrasyon parang nilagyan ng sili yung puwit nila mga kababayan. By the way mga kababayan, bago tayo magpatuloy, so hihilingin ko lang sa inyo, bilang suporta mo na rin sa akin mga kababayan, kung hindi mabigat sa iyong kalooban ang pag-subscribe sa aking channel, sana maligaya kayo sa panood sa aking channel, pa-subscribe and like and share ang aking video mga kababayan. Yun lang ang aking mga hinihiling sa inyo mga kababayan, wala nang iba ba. Bilang Pilipino, bilang tulong mo na rin sa akin yan mga kababayan, yun lang ang hinihiling ko sa tulong. Like and share ang aking video, pa-subscribe naman para naman madagdag ang ating mga subscriber. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Sana happy kayo na manood ng aking mga video. By the way mga kababayan, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Ito lang ang masasabi ko sa ating mga kababayan, sa ating mga congressman nga para ang puwit nilagyan ng kasili, hindi mapakali mga kababayan. Bakit? Alam nyo, sinasabi ni Inday Sara mga kababayan, siya appointed survivor. Appointed survivor. Ngayon maraming congressman nagsasabi mature, ang iba naman nasubraan ng Netflix sa panunood. So bakit kang magreklamo na ito ay hindi naman totoo mga kababayan? Ito ay kinuha lang niya sa isang Netflix, sa isang salida ni Tom Cruise. Ngayon yung mga congressman na malaki ang kinikita sa administrasyon na ito, parang nilagyan ng sili yung puwit mga kababayan. Kasi alam nyo mga kababayan, kapag si Inday Sara na ang presidente, itong mga congressman na to talagang hindi ito makapurma. Talagang hindi ito makapurma, sa totoo lang mga kababayan. Sa totoo lang talaga yung kanilang pahalo sa didilaan nila ang puwit ng presidente, na hindi yan makakupurma kapag si Sara na ang presidente ng 2028. Sa totoo lang mga kababayan, nag-joke lang si Inday Sara, pero sila parang nilagyan na ng sili yung puwit nila. Hindi na nasanay sa mga Duterte, hindi na nasanay mga kababayan. Hindi na nasanay sa joke ng mga Duterte. Sila parang atat na atat talaga. Parang atat na atat. Kasi dito sa administrasyon na ito, dito sila nagkaroon ng maraming pera. Dito sila nagkaroon ng maraming pera mga kababayan. Kaya ganyan sila lumalaban. Ganyan sila, palaban talaga sila. Ang gusto nila sana si Marcos hindi na umalis sa kanyang pagkapangulo, kasi patuloy at patuloy ang corruption na gagawin nila. Totoo yan mga kababayan. Totoo talaga yan. Patuloy na patuloy ang happy na corruption nila, mga kababayan. Sa totoo lang, ito ang katotohanan ngayon mga kababayan. Malaki ang pera ng gobyerno, pero malaki ang napunta sa mga aso. Palaging tumatahol mga kababayan.
lahat ng ginawa ng past administration, lahat nila ginagawa ng investigation. Wala nang nagawa ang batas. Lahat ikukunik na nila sa lahat ng mga bulyaso sa administrasyon na ito. Ikukunik nila sa mga Duterte para siraan ang mga Duterte. Tama ba ito, mga kababayan? Tamang-tama ba ito sa administrasyon na to? Lahat ng kabulastugan ikonik sa mga Duterte. Kaya walang humpay na investigasyon sa administrasyon na ito. Walang humpay. Kaya mga kababayan, magising na kayo. Kung tatakbo ang tatlong Duterte, walang problema sa akin. Suportahan natin yan, mga kababayan. Alam natin ng mga Duterte, hindi sapat ang pera. Pero ang boto ng taong bayan talaga ang makapagpanalo sa kanila. Basta gusto ng taong bayan, ayun talaga mananalo ka kahit wala kang pera. Kasi alam na natin na ang service nila ay pangmasa talaga. By the way, mga kababayan, hanggang dito na lang, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong support. God is good all the time. All the time, God is good. Pitching your kaninyong tanan, mga kababayan.